Now, sa ating huling pag-aaral mga kapatid, na pag-aralan ho natin kung ano po yung kakulungan ng babaeng Samaritana. Dito ho natin nakita that inaalok po ni Kristo ang babaeng Samaritana ng isang tubig na patungo po sa buhay na walang hanggan. A water that is living. A water that quenches the thirst of her soul. Ang iniisip po ng babae is in literal terms. Dahil iniisip niya, ano yung tubig na inaalok nitong Hudyo, gayunpaman wala naman siyang pang-igib. Wala siyang, we could say, a bucket of water that's empty to fill water inside. And yet, nag-aalok siya ng isang tubig that will quench my soul. Dito ho natin nakita mga kapatid that ang babae, may iniinom po siya, spiritually speaking, that does not bring contentment in her life. To which the pag-aralan ho natin that we know that the woman has no contentment is because hindi po siya makontento sa isang lalaki. But the Bible says she had several husbands, several men in her life. She could not be content with one. Is because we went to come and learn that kapag ang buhay po ng isang tao is drinking from the well of the world, pero hindi po siya umiinom sa tubig na inaalok po ni Kristo, you will never find contentment. Kaya napansin ho natin nung nakaraan po na linggo, bakit po ang mga tao ay nahulog po sa bisyo? Is because they're drinking from a different well. Bakit ang mga tao hindi po nila makita o matagpuan ang pagiging kontento sa buhay? Is because they're drinking from a different well. Bakit po may nais abutin ang tao na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos? At hindi ho sila titigil hanggang maabot po nila, and yet when they find it, hindi pa rin sila makontento. Wala pa rin po sila kapayapaan. Is because they are drinking from a well that it was never meant to fill or satisfy the soul. Yan ang natutunan po natin mga kapatid. Kaya nga sa mga bisita ho namin, nung nakaraan po na linggo, at sa mga kababayan po na nandito ho ngayon, unless you drink from the well of Christ, nang ibig sabihin, unless you surrender your life to Jesus, you will never find contentment. You will never find peace. You will never find transcendent joy. Dahil ang naibibigay po ng ating mundo is only temporal. Pero ang naibibigay po ni Kristo far outweighs the temporality. Dahil ang ibinibigay po ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yan ang inalok po niya doon sa babaeng Samaritana. Kaya ang tanong ho nitong hapon is, ano po ba ang magiging bunga ng isang tao? Lalo na kapag sumasa kanya ang buhay na walang hanggan. At pangalawa, ano po ang kanyang nanaisin kapag sumakanya na ang buhay na walang hanggan? Let us look at the first fruit kapag ang tao po ay nabuksan sa Ebanghelyo. Sabi po dito sa talatang 27, nang sandaling iyon, dumating ang mga tagasunod ni Jesus at nagtaka sila nang madatnan nilang nakikipag-usap siya sa isang babae. Pero wala ni isa man sa kanila ang nagtanong kung ano ang kailangan niya. At hindi rin sila nagtanong kay Jesus kung bakit nakikipag-usap siya sa babae. Now, remember, kagaya po na napag-aralan po natin last Sunday, bakit gulat na gulat yung Samaritana nung kausapin po siya ni Jesus? Jesus, being a Jew, and the woman being a Samaritan, was such a big deal in the first century. Bakit po? Dahil para sa mga Hudyo, ang mga Samaritano ay marurumi. They're not truly of God in their mindset. They're not truly Jewish because they are halfers. Hating Hudyo, hating pagano. Hindi talaga sila purong-puro Hudyo. Ang kanilang pagsamba is on a mountain. Pero para sa mga Hudyo, ang tunay na pagsamba is in Jerusalem. At dahil po dito, hindi dapat namin kausapin ang mga ito. Marumi sila. Pero bumibigat pa ho ang katuruan ng mga Hudyo by the tradition of the rabbis nung sabihin po nila that not only Samaritans are filthy, pati na rin ang kanilang mga kababaihan ay marumi.
that if you even spoke to a Samaritan woman, you are completely defiled. Kaya nga, historically, bagamat if you are from Judea and you want to reach Galilee, you have to go through Samaria, which will only take you 3 days journey. Pero dahil po ayaw madumihan ang mga Hudyo, instead of going through Samaria, which would be faster to go to Galilee, umiikot po sila at kumukuha ng ibang ruta para lang pumunta ng Galilee. Dahil para sa kanila, every person who is pagan and not fully Jewish and it is not part of the covenant ay marumi sa kanilang paningin. And yet, ang sabi po ng Biblia, kinausap ni Kristo ang babae. Buot pa ho dito, si Jesus was not just your regular Jew. Buot pa ho sa pagiging Diyos na nagkatawang tao. At buot pa ho sa pagiging propeta at yung revelation ng Diyos na nais po niya ipakita sa mga tao sa mundo. Jesus also was considered to be a rabbi. At ayon po sa mga Hudyo, according to the rabbinical literature, if you are a rabbi and you are to speak with a Samaritan woman, binaboy mo na ang buong kautusan. Dinumihan mo na ang Torah. Ganoon po ang pananaw ng mga Hudyo. And yet Jesus, being a rabbi, who is a teacher of the law, because he is the teacher of all teachers, kausap po niya ang babae. But it doesn't mean na dinungisan po niya ang Torah. It doesn't mean na dinungisan po niya ang kautusan. But rather, ang misyon ni Kristo ay hindi lamang po maibigay ang buhay na walang hanggan o kaligtasan sa mga Hudyo, but as well to give salvation to those who are Gentiles. So ano po ang naging resulta po ng dialogue ni Kristo sa babae? Look at the fruit of salvation in the woman in verse 28. Iniwan ng babae ang kanyang bucket, or here in English, her water jar. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Hali kayo, ipapakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng ginawa ko. Maaring siya na nga ang Kristo." Kaya pinuntahan ng mga tao si Jesus. The question earlier that was raised was, what is the fruit in this chapter of an individual who has received eternal life, who has received the living waters? Ang sabi po ng Biblia, meron po siyang iniwan. And it was her water jar. And you want to ask the question, bakit niya iniwan? Iniwan po ba niya ito because she was excited? Iniwan niya po ba ito dahil nabibigatan ho siya sa kanyang bitbit? Or iniwan niya po ito as recorded in John because there is a spiritual significance sa kanyang pag-iwan ng water jar? Kanina, tinanong po ng babae, "Are you greater than our father Jacob who built this well?" At ang sagot po ni Jesus, "The water that I give you ay hindi katulad ng tubig na ito. If you draw from this well, muli ka mauuhaw. But if you draw from the well of the water of which I give you, kailanmay hindi ka na mauuhaw." And after her conversation with Christ, sabi ng Biblia, iniwan po niya ang kanyang water jar, indicating na meron po siya natagpuan that is far more greater na kanyang hinahanap. And that is Christ. And the Bible teaches us here, hindi lang po niya iniwan, pero may nilalarawan po ng pag-iwan ho nito. And that is, spiritually speaking, if you are drinking and drawing water sa ibang well na hindi si Jesus, kagaya po na nabanggit ko nga po sa inyo kanina, never po natin matatagpuan ang contentment o kapayapaan, satisfaction or peace. You will never find it outside of Christ. Pero dun makita ng babae si Kristo at makilala ho niya kung sino si Kristo, iniwan po niya ang kanyang lumang pagkatao. Yan ang unang-unang mangyayari sa isang taong niligtas ni Kristo. Hindi ho niya hahawakin pa ang kanyang lumang pagkatao, kundi iiwanan na ho niya ito.
because she has seen something far more better than their old lives. At yan ang nilalarawan po nito, mga kapatid. Iniwan po niya ang kanyang water jar. What was the water jar for? To draw water. At yun po ang kanyang iniinom, but yet is still left unsatisfied. Pero kapag natagpuan ho natin kung sino si Kristo, yung mga bagay that we thought would satisfy the soul, iiwanan mo na. You will set it aside. Kagaya po ni Pablo, what was in his water jar? His achievements. On the 8th day, tinuli ako bilang Hudyo. I am from the tribe of Benjamin. That was a big deal sa mga Hudyo. When it comes to the law, alam ko, back and forth, I am a scholar of the law. Pero nung makilala ko si Kristo, itinuring ko yung mga bagay na ito parang basura. I count them as loss for the sake of Christ. Ganyan din po si Zacchaeus. Ang pagkakaintindi lang po natin kay Zacchaeus is that siya po ay isang maliit na tao na umakyat sa isang puno upang makita lamang po si Kristo. But the Bible says when he received salvation, nagkaroon po ng pagbabago ang kanyang buhay. The Bible says, everything that I stole from the people, dahil maniningil po siya ng buwis. He was corrupt. That was his joy, to steal from people. But when he met Christ, sabi niya, lahat ng ninakaw ko sa mga tao, ibabalik ko sa kanila. Hindi na niya binalikan. Hindi na niya binitbit. Iniwan na ho niya. Because when one receives eternal life, meron kang iiwanan. When Jesus called Andrew and Peter, ano po ang kanilang iniwan? Ang kanilang lambat at yung kanilang mga ama. Kagaya po nila James and John, iniwan po nila ang kanilang pamilya, iniwan po nila ang kanilang trabaho bilang mga apostol because they found Christ. And they wanted to follow Jesus. So something had to be left behind. Moreover, sabi po ng Biblia, in verse 29 or verse 28, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, halik kayo, ipapakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng ginawa ko. Bakit niya iniwan ang kanyang water jar? At bakit po siya biglang nangaral sa mga tao? Is because naranasan po niya what true repentance is. Hindi magsisisi ang isang tao hanggat hindi nila nakikita kung sino po sila sa harapan ng Diyos. Ano po ba ang ipinakita po ni Jesus sa babae? You are living in immorality. You are living in adultery. A person cannot receive salvation unless their sin has been exposed. Kaya nga ang maling ebanghelyo or ang maling form of evangelism rather is this. You know what? Just believe in God. Just trust in God. Kapag kinakausap natin either ang ating mga asawa na hindi mananampalataya o yung mga anak ko natin na hindi pa mananampalataya o yung mga kamag-anak natin na hindi pa mananampalataya, and you tell them, just trust in God. But you're not really giving them the gospel. What do you mean by trust in God? Usually, and most of the time, when we say trust in God, what we are really saying is, when you call on God for your needs, ibibigay niya yun. So, nangyayari, ang Diyos ay nagiging genie sa mga tao. But that is wrong. Hindi ho dapat tayo dumalapit sa Diyos dahil lang may pangangailangan po tayo sa material o may pinagdadaanan ho tayo sa ating buhay. The reason why unang-una kung bakit tayo dumalapit sa Diyos is because you recognize who you are in the sight of a holy God. That you are incapable, unable, insufficient to save yourself from the wrath of God. Hindi ka dumalapit sa Diyos for a one-time pleasure lamang. Nang ibig sabihin, Lord, if you give this to me, thank you. Pero hanggang dun na lang. No, mga kapatid. Kagaya po ng babae, nung malaman po niya kung ano ang kanyang kasalanan, at nung tinanggap po niya ang ebanghelyo, ang sabi po ng Biblia, ang naging bunga po ng kanyang buhay, bigla po niya pinublish si Kristo sa maraming tao.
And what does that mean? When you experience forgiveness from God, imposible na hindi mo ipamahagi si Kristo sa ibang tao. 10 taon na tayo Kristiyano, halimbawa lang, 10 taon ka na Kristiyano, pero never once you've shared to any about Christ and the gospel. Kaduda-duda ho ang ating conversion. 15 years bilang Kristiyano, at tuwing may nakakasalubong ka ng mga tao, may mga pinupuntahan ka ng mga lugar kung saan maraming tao, never once ibinahagi mo si Kristo. Kaduda-duda ang ating pananampalataya pag ganun. When Jesus saves a soul, it is impossible na ang ating mga bibig ay manatiling tahimik sa kabutihan na ibinigay sa atin ng Diyos. You will never find that in the Bible. That when a person becomes saved, they're just quiet the whole time. That is not what you see in the Bible. Now, pwede po i-argue po ng ilan, well, ang ugali ko po talaga, pastor, tahimik lang po ako eh. That's you. Pero iba kumilos ang banal na Espiritu who is in you. Kapag ang Espiritu Santo is in you, kahit ang ugali mo is your introvert, tahimik ka man, mahiyain, you don't socialize, but when the Holy Spirit of God is in you, hindi mo maisasarang yung bibig kapag siya'y kumilos. Because mapupuno ang puso mo ng kabutihan at kagalakan mula sa Diyos. How can I not speak about the one who saved me? How can I not share about the one who has forgiven me? Biro mo, kung may kausap pa ng isang tao na alam mo hindi mananampalataya, pero ikaw ay pinatawad ng Diyos, hahayaan mo lang ba siya na umalis from your presence na hindi niya naririnig ang Ebanghelyo? Lalo na when you have the opportunity. Or kung ang ugali natin, bahala ka. You need to question kung talaga sumasa atin ang buhay na walang hanggan. Yun ang ginawa po ng babae. The moment na siya po ay nabuksan, naghanap na po siya ng mga taong mababahagian about Jesus Christ. Yan din po ang nangyari in some parts of the Gospels. Meron po isang lalaki that was demon-possessed. Napakalakas po niya. Day and night, he is screeching, cutting himself, bruising himself. He was in chains. Hindi siya maawat ng mga tao because he was demon-possessed. Pero nung siya'y pinalaya ni Jesus, ano po sabi ng lalaki? Lord, I want to be with you. Wherever you go, I want to go. Pero ano sabi ni Kristo sa kanya? Manatili ka dito sa bayan mo at ipaalam mo sa lahat ng tao ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa iyo. And the Bible says he went back to his region and shared Christ. So imposible mga kapatid at kapag tayo po ay nabuksan, pinatawad ng Diyos at binago, wala kang nais na ipakilala sa mga tao kung sino po ang nagbahal at nagligtas sa atin. Lalo na when we say, Lord, I love you. What do you mean by we love the Lord? Kapag sinabi po natin, mahal natin ang Diyos, kagaya po ng isang relasyon na mag-asawa. Kapag ang asawang lalaki ay tunay na nagmamahal po sa isang babae, hindi niya ikakahiya ang kanyang minamahal. Pwede ba yon? Mahal kita kaya lang, sa atin na lang ha. 30 years na tayo magkasama, sa atin na lang. Or kapag tinanong ka, sino yung kasama mo? Kaibigan ko. Ang sakit nun. And what does Jesus say? If you will not confess me before men, I will not confess you before my Father or the holy angels. Kapag mahal mo, you will evangelize and proclaim the person you love. Pero kapag hindi mo talaga mahal, you're not excited about sharing. You will not make sharing a priority. Moreover, kapag nagkaroon ka ng burden sa mga kaluluwa, iniiyak mo yun sa Panginoon. Hindi mo nais na makapagdala lang ng mga kaluluwa in the church para lang masabi, ginamit ka ng Diyos, kundi
deep down in your heart, mga kapatid, you really care about the souls of people. Kaya mapapasin ho natin, bakit napakasakit na salita ng Diyos? Bakit napakasakit at matalas ang salita ng Diyos? Bakit ang talas ng dila ng mga mangangaral? Hindi dahil po nais nilang makasakit ng tao, kundi they need to know the truth. Dahil mas matindi ang impyerno sa kabilang buhay. They need to know the truth. Kaya kagaya po ng babae, she didn't waste time. Hindi po siya umupo at the well and just sat there at walang ginawa, kundi when a person is truly saved, sisikapin po nila ipakilala sa buong mundo, who is this Jesus nagdagligtas sa atin. Kaya nga madalas ko po sinasabi sa inyo mga kapatid, as much as it is in your power, kung binigyan ka ng Diyos ng probidensya to have platforms, influence, if you are popular at your workplace, if you are popular in your media, if you are popular in any platform that you have, use it to let people know about the Jesus that saved you. Because one day, mawawala lahat yan. Pero ang hindi mawawala is your proclamation of the gospel to the people who have accepted it. Kaya ang ginawa po ng babae, nung tinanggap po niya ang Panginoon, ninais po niya na balikan ang kanyang sambahayan, her region, her hometown. Ano pong nilalarawan po noon? Ang iyong sariling tahanan. Kapag ikaw ay nabuksan sa Ebanghelyo, ang magiging prioridad mo ay makilala ng iyong mga minamahal sa buhay in your home kung sino si Jesus. That is what's going to happen. Hindi yung wala tayong gagawin. Kundi kung talagang ligtas tayo, ang mga unang tao na ating babahagian ay yung ating sariling sambahayan. Yan yung ginawa po ng babae. She didn't go to Galilee. She didn't go to Judea. She went back to her hometown to share Christ. Pero when you do share Christ sa iyong sariling tahanan, ito'y mapapasin po ninyo. May mga hindi sasang-ayon kay Kristo. Maari, ang mga kamag-anak nyo magagalit sa inyo. Ang mga anak ninyo, lalayuan ka. Ang mga asawa mo na hindi mananampalataya, lalayuan ka. Bakit? Because those who are in your household na ayaw tanggapin si Kristo, doon mo makikita na tunay talagang yung pananampalataya. Magkakaroon ng gera, digmaan spiritually in your own home. And how does that look like? Well, if you married an unbeliever and you got converted and you start sharing the gospel to that unbelieving spouse and they don't want to accept it, hindi kang ikaw ang apektado, pati na rin ang iyong mga anak ay apektado. You want your children to be raised up in the Lord, pero yung asawa mo, lalaki o babae, ayaw niya. So magkakaroon ng problema. Ikaw, hinahanap mo ang kaharian ng Diyos, pero siya ay hindi. Kaya paglaki ng mga anak, hati ang paniniwala. The Word of God is not important. Jesus is not really important. Sinabi ng tatay, Jesus is important. Or sinabi ng nanay, Jesus is important. Sinabi naman ng tatay, He's not important. Live your life. Do whatever you want. So the worldview, hati na. No wonder why sinabi po ng Biblia, if you are a Christian, huwag kang makikipagrelasyon o mag-aasawa ng isang hindi mananampalataya. But Pastor, he's handsome. Pastor, she's beautiful. Huwag mo tignan yung panlabas, tignan mo yung espiritual. Aanin mo ang ganda na balang araw mabubulok at mawawala. Tignan mo yung loob. Di ba sabi po sa Kawikaan 31, beauty is vain, and being charming is deceitful. But she that fears the Lord shall be praised. Hindi sinabi yung maganda ang mukha, maganda ang katawan, maganda this, maganda that. Hindi. Ang sinabi, yung may takot at pagmamahal sa Diyos. Yun ang dapat purihin, bigyan ng galang, respetuhin. Yan din ang sinabi po ni Pedro. Mga kababaihan,
Huwag mo na pagandahin ang iyong panlabas, kundi ang loob. Yan din ang sinabi nila Pablo, kayong mga kalalakihan, huwag lang kayo manalangin na manalangin lamang, kundi linisin nyo rin ang iyong loob. Na tuwing nananalangin tayo, wala kang galit o sama ng loob when you're praying to God. 1 Timothy chapter 2. So no wonder why sinabi ng Biblia, huwag kang mag-aasawa ng hindi mananampalataya. Dahil magiging hati ang iyong pananampalataya. Magiging hati ang paniniwala ng isang bayan. Pero yun ang ginawa po ng babae. Binalikan po niya ang kanyang hometown to share the gospel of Christ. At ano po ang rason kung bakit niya kailangan gawin po yon? Is because ipapakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng ginawa ko. Maaring siya na nga ang Kristo. Now, sa mga Samaritano, they believe that may darating po na Mesiyas na kung tawagin, Taheb. Taheb. And according to the Samaritans, kapag dumating itong Taheb, which was the Messiah, in their theology, ipapakita po niya ang lahat. Nang ibig sabihin, yung baho mo, bubulgarin niya. Yung kulang mo, ibibigay niya sa iyo. Lahat ng mga bagay na hindi mo alam, ipapaalam niya sa iyo. Yun ang gawain ng Mesiyas sa mga Samaritano. So dito mga kapatid, the reason why we share the gospel is because God has revealed to us salvation. Kaya nga kapag nagbabahagi po tayo ng salita po ng Diyos, our main aim ay hindi lang po madala po sila sa church, kundi maligtas sila. Meron ka bang kamag-anak na hindi pa ligtas, na lagi mo pinupuntahan? Meron ka ba mga kaibigan na lagi mo nakakasama? Have you shared the gospel to them? If not, on the day of judgment, pananagutan po natin sila. Pananagutan po natin sila. At hingi din po natin sa Diyos yung wisdom. Kagaya po yung mga kumakatok sa ating mga bahay. Yung mga nagtitinda ng teles. Or painting services. Or charity. Kapag kumatok yung mga yan, mga kapatid, makipag-usap ka pero huwag mo hayaan na umalis po sila sa tahanan ninyo na hindi mo na ibibigay ang ebanghelyo. Because you may never know when the Lord will take their lives away. So yun ang ginawa po ng babae. The first fruit that we see kapag ang tao po ay nabuksan, they will have a desire to share Christ. Na naisip po nila ipakilala sa buong mundo kung sino si Jesus. You don't have to be a pastor to do it. You don't have to be a Bible teacher to do it. And the only message that is important is the gospel. Kapag yan po ang ibinigay po natin sa mundo, maibibigay po ng Diyos ang kaligtasan. Verse 28 or verse 30, sabi po dito, kaya pinuntahan ng mga tao si Jesus. Samantala, pinapakiusapan ng mga tagasunod niya si Jesus na kumain na. Pero sumagot si Jesus, may pagkain akong hindi ninyo alam. Kaya nagtanungan ng mga tagasunod niya, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi ni Jesus sa kanila, ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban na nagsugo sa akin at ang pagtupad sa kanyang ipinapagawa. Here's another lesson that we can learn from someone who has known God. Hindi mo lang ibabahagi ang magandang balita sa mga tao, but you will have such a great desire to do God's will. It's that simple. When we say the words God's will, what do we mean by that? Whatever brings delight to God. Whatever brings pleasure to God. Whatever God desires. Whatever God wants. Whatever makes God happy is all under the umbrella ng mga salitang kalooban ng Diyos. Halimbawa, kalooban ng Diyos na pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. At ano po ang ibig sabihin ng pagsisihan? Hindi mo na babalikan at sisikapin mong hindi balikan ang dati mong pamumuhay.
Yung mga bagay na hiningi mo ng tawad sa Diyos, hindi mo na babalikan. Dahil sinisikap mo. Dahil nais mo ipakita sa Diyos na totoong nagsisi ka na. Pero ang hindi tunay na pagsisisi, yung hihingi tayo ng sorry sa Diyos, pero hindi mo sinisikap na baguhin yung mali. Hindi tunay na pagsisisi yun. Pero kalooban ng Diyos na magsisi ang tao. Kalooban din ng Diyos, mga kapatid, na basahin natin ang Biblia. Wag na wag ho natin sasabihin, wala tayong oras sa pagbabasa ng Biblia. Kung may oras po tayo na mag-aksaya ng 5 minutes on a phone, we can surely have 5 minutes to give to God. Dahil sa buong 24 oras na binibigay sa atin ng Panginoon, wag na wag ho natin sasabihin, wala kang oras na kausapin ng Diyos. Kung sa pamilya, nagagawa natin ng paraan. Kung sa trabaho, nagagawa natin ng paraan kahit wala tayong tulog. Kung sa mga kamag-anak, nagagawa natin na gumawa ng paraan kahit wala ko tayong lakas. How much more for the one who saved our souls? Dahil at the end of the day, hindi si Mrs., hindi si Mister, hindi si kamag-anak, hindi si kaibigan ang naipako sa krus, kundi ang Panginoon Jesucristo. And He deserves your time. Because that is God's will. Learn of me, sabi ng Panginoon. Draw close to me, sabi ng Panginoon. Grow in me, sabi ng Panginoon. That is God's will. Kalooban din po ng Diyos, mga kapatid, na lagi ho tayo nakikipag-ugnayan po sa Kanya, sa panalangin. When was the last time you poured out your heart to God? When was the last time that you've had intimate, private time with God in prayer? Na hindi natin pinag-uusapan po dito yung 1 oras na manalangin, 2 oras na manalangin, but rather hindi yung quantity of time ang pinag-uusapan, kundi yung quality ng pananalangin. When was the last time na tinanong po natin ng Panginoon, Lord, tama po ba yung gagawin ko? Ito po ba ang kalooban ninyo? Ang papasukan ko ba, Panginoon, kalooban ninyo? Ang pupuntahan ko ba, Panginoon, kalooban ninyo? At kung pupunta man po ako doon, gagamitin niyo kaya po ako doon? Or is it a waste of time? When was the last time we asked God for His counsel? Kailangan po natin ang counsel ng Diyos. You know why? Dahil kapag hindi ho natin sinunggunin sa Panginoon ang anuman gagawin ho natin o nanaisin natin, hindi mag-work out. Hindi magiging mabuti. You cannot force God's will to work in your life na hindi po niya inaprubahan. That's why prayer is so important. Kalooban ng Diyos na kausapin po natin siya daily. Sa paggising ng umaga, kung ikaw man ay naliligo, kumakain, nasa labas, nasa trabaho, bago matulog, kinakausap mo ang Diyos in your spirit. And the reason why napaka-importante na nakipag-usap po tayo sa Diyos in prayer is because you are showing God you need Him. Wag natin sasabihin we're too busy to talk to God in prayer. That is just another excuse of self-sufficiency. Nang ibig sabihin, Panginoon, I'm sorry there's just much more important things to do right now. I don't need your guidance. I don't need your strength. Kaya kita hindi kinakausap. Yun ang dating sa Diyos. Pero kapag nagkasakit tayo, nawalan ng trabaho, maraming babayaran, na aksidente mga minamahal natin sa buhay, all of a sudden, dumuluhod tayo sa Diyos, nananalangin tayo sa Diyos, may iyak pa tayo. Pero kapag wala na problema, bakit? Yun ang nagiging ugali ho natin. Hindi natin hinahanap ang Diyos. Is because likas po sa ating kalikasan, mga kapatid, that when we get what we want, we do not return what is rightfully the Lord's. God is only a genie. You rub the Bible 3 times. Panginoon, this is what I need. Kapag nakuha mo na, bye-bye Lord, nakuha ko na yung gusto ko .
Bye-bye Lord, sapat na kami Panginoon. Malaki sweldo namin, nakuha na namin lahat. Bye-bye Lord, bye-bye commitment sa Panginoon, bye-bye. Pero kapag may trahedya na dumating, doon lang tayo lalapit sa Kanya. Hindi dapat ganun mga kapatid. Kagaya po ng mag-asawa. Kapag yung asawa ay nangangailangan po ng intimacy, and once na nakuha na po niya yung intimacy, pag nangangailangan naman po yung asawa of whatever it is that they need, we don't want to give it. Kasi nakuha mo na yung gusto mo eh. Ganoon din sa Diyos. God doesn't give us what we need dahil genie siya. Ibinibigay po ng Diyos ang ating mga hinihiling sa Kanya because He wants to show us how faithful of a God He is. How do you feel mga kapatid? Lalo na kapag may mga kamag-anak na lumalapit sa iyo that has never spoken to you in many years. Pahingi. Pautang. Usong-uso yung ganon. Ano ang nararamdaman ninyo? Bakit nilalapitan ito? Hindi nga ako kinakausap ng mga ilang taon tapos ganito pa. Tapos kapag nakuha na yung gusto niya, hindi niya na ako kakamustahin. Kapag may kailangan, ganon na naman siya. Naiinis tayo. How much more of what God feels kapag lumalapit po tayo sa Kanya and we don't give Him what He wants? Bahagi po yun ng kalooban ng Diyos. So dito, kitang-kita ho natin that ninais po ni Kristo na tuparin ang kalooban ng Diyos. Now notice the words here. Sinabi po niya sa kanyang mga alagad nung siya'y tinanong, Panginoon, ito po yung pagkain. Baka nagugutom po kayo. Here's the food. You might be hungry. Ano sabi ni Kristo? Hindi mo alam yung pagkain ko. You don't know what my food is. Ang pagkain ko ay tuparin at gawin ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kung tayo ay tatanungin po ng Biblia, what is your food? What is the spiritual food that you are putting here and that you are putting here every day? Kung bubuksan ng Diyos ang ating mga utak, ano kayang makikita ho niya? What is He gonna see? Naku, puro Netflix ito ah. Okay, tignan ko naman yung isa. Vice ganda. This one. Okay, puro basketball. Okay. This one. Okay, puro na lang lakwatsa sa labas. Okay, how about this one? What are we eating? What are you feeding your souls? That is what Jesus is saying here. My food is to do the will of God. Dahil hindi mo makikita ang plano ng Diyos sa iyong buhay hanggat hindi mo hinahanap ang Kanyang kalooban. Hindi ikaw ang gagawa ng sariling plano mo, kundi ang plano ng Diyos is far greater than any planning you can ever do. Believe me mga kapatid. Minsan may mga 10-year plan tayo, ito yung gagawin ko, ito ang gagawin ko. It might be good, but at the end of the day, sabi po ng kawikaan, ang Diyos pa rin ang magtutupad kung yung plano na yan ay matutupad nga. So you want to know God's will for your life? Hanapin mo si Kristo. Hanapin mo lagi ang Diyos. Because you will never know the plan of God in your life until you surrender your life to Christ. Hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos kung 50% lang ang binibigay mo. And what does that mean? Hindi pa ako handang ibigay lahat kay Kristo. You will never know God's will. You will never know God's plan. Ayaw ng Diyos yung 50%, ayaw ng Diyos yung 75%. He wants you to love God with all your heart. At magagawa nyo lang po yun sa tulong ng Diyos kung ikaw ay na kay Kristo. So here, Jesus' food is God's will. Now, yung salitang kalooban ng Diyos ay madalas na binabanggit in the Gospel of John. Matter of fact, if you turn with me in John chapter 5, look at what the Bible says here in John chapter 5. And let's begin here in verse 30. John chapter 5,
beginning at verse 30. Tignan niyo po ang nakalagay. Sinabi pa ni Jesus, wala akong magagawa kung sa sarili ko lang. Humahatol nga ako, ngunit ang aking paghatol ay ayon lamang sa sinasabi ng aking Ama. Kaya makatarungan ang hatol ko dahil hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Moreover, in John chapter 6, let's go to John chapter 6, beginning at verse 38. Tignan niyo po ang nakalagay. John 6 verse 38. Sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang sariling kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking amang nagsugo sa akin. Now, why is this important to learn, mga kapatid? Because this is Christ. Christ's desire was to only do what is pleasing to God the Father. Now, that's Christ. Tayo naman ay mga Kristiyano. What does it mean to be a Christian? Kung ano yung ating Panginoon sa pag-uugali, sa nais at hinahanap, ganoon din dapat sa Kristiyano. Hindi po pwede si Kristo lang ang may nais na hanapin ang kalooban ng Ama, pero tayo, no, yung kalooban ko, Panginoon. Pero Kristiyano pa rin ako. No, kasi ang mangyayari, ibang puno ka nakakabit. Kapag ikaw ay nakakabit sa puno ni Kristo, kung ano yung ninanais niya, magiging nais mo. Kung ano yung mahal ng Diyos, mamahalin mo rin. Kung ano yung kinamumuyan ng Diyos, kamumuyan mo rin. Because you are one stream, nagkakaisa kayo eh. Kagaya po ng mag-asawa. Whatever they like, whatever they want, nagkakaisa sila. Ganoon din po sa ating relasyon sa Diyos. Hindi po pwede yung gusto ko, ayaw ng Diyos. At hindi po pwede yung ayaw ng Diyos, gusto ko. Kailangan kung ano yung ayaw niya, ayaw ko rin. Kasi iisa kami. So if Christ only wants the Father's will, pero iba yung will ko, iba hinahanap ko, the determining factor and question is, do I really know Christ? Now there's three options. Number one, I know Christ, pero kulang na kulang ako sa kaalaman sa Biblia. And that happens. Nangyayari sa atin yun. May mga ninanais tayo na ayaw ng Diyos, pero dahil po sa kakulangan ng kaalaman sa Biblia, nagagawa natin yung ayaw ng Diyos. That's a given. Number two, alam mo yung ayaw ng Diyos, pero matigas ang ulo natin. Mataas masyado ang ere natin. Hindi. Walang pwede magtuwid sa akin. Walang pwede makapagsasalita sa akin of what I can do and what I cannot do. I will do whatever I want. This is my way of serving God. You cannot tell me what to do. May ganon. Those people are in danger of judgment. According to Hebrews, very clearly, danger of judgment. Or number three, they believe they're in Christ. Pero throughout the years of them being Christians, walang kahit isang katiting na bunga ang makikita sa kanilang buhay. Yun ang pinaka-nakakatakot sa lahat. To believe na Kristiyano ka, pero never once may nagbago o nabago man ang buhay mo. Yun ang nakakatakot. Maaari, dumadalo sa church. Pero hindi natin pinag-uusapan dito yung ano yung ginagawa mo sa church eh. But rather, what is your life outside of the church? That's the bigger message. Si Brother Joshua, pwede po ako magpakitang banal-banalan ho sa inyo. Pero only my wife, only the people in my home will really determine kung talagang Kristiyano ako. Sa inyo, pwede ko itago yun eh, yung pagiging hipokrito. Pwede ako maging plastic sa inyo. I can do that. Pero hindi ko madadaya ang aking sambahayan at mas hindi ko madadaya ang aking Diyos. So I can fake being a Christian here. Madali lang yun eh. Pangiti-ngiti lang. Pa-praise the Lord na lang.
Pero hindi yon ang sukatan ng pagiging Kristiyano. The measure of being a Christian is how you respond to the Word of God. Because it is not sacrifice ang hinahanap ng Diyos, but obedience. And what is that obedience? The obedience is, mga kapatid, yung joy at kagalakan po natin is, I want to be pleasing to God. I want to do God's will. Now sigurado, wala ho sa atin naaayaw kung tatanungin ka, gusto mo ba gawin ang kalooban ng Diyos? For sure, sasabihin mo, oo. Pero maging handa ka. Dahil ang kalooban ng Diyos hindi madali. What if may makaaway ka in the church? Pero kalooban ng Diyos, magpatawad ka. Mahalin mo siya. Kausapin mo siya. Makipagkasundo ka. Mahirap, pero kalooban ng Diyos yun. Kung ikaw ay binago ng Panginoon, sisikapin mo gawin yun. Dahil kung ano yung kalooban ni Kristo, na hinahanap po niya kalooban ng Ama, yun din ang hahanapin mo. Kasi iisa lang kayo eh. Na yung kalooban ng Diyos na binabagit po kanina in John chapter 4, ay patungkol po sa nais ng Ama na iligtas ang mga hentil. Kaya tignan niyo po kung babalikan po natin ng John 4, yung kalooban na binabanggit po dito ay patungkol sa evangelism. Sabi po in verse 35, hindi ba sinasabi nyo na 4 na buwan pa bago ang anihan? Ngunit sinasabi ko sa inyo, anihan na. Tignan nyo ang mga taong dumarating. Para silang mga pananim sa bukid na hinog at pwede nang anihin. Kayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Ang mga taong inaani ninyo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang matutuwa ang nagtanim na salita ng Diyos at nag-ani. Totoo ang kasabihang iba ang nagtatanim at iba rin ang umaani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang nagtanim ng salita ng Diyos at kayo ang umaani ng kanilang pinaghirapan. What does that mean? It means that ang kalooban po ng Diyos dito contextually ay tumutukoy po that Jesus was to speak to a Samaritan woman bilang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng mga Hudyo was, hindi ko kakausapin itong babaeng ito, marumi yan eh. Pero yung kalooban ng Diyos, kausapin mo ang Samaritana. Nung kinausap po ni Kristo ang Samaritana, ito ay nagbigay tulay sa mga ibang Samaritano na makilala ang Panginoon. Ngayon, ang sabi po ni Jesus, ako ang naghasik. Kayo naman ang mag-aani. Now, what does that mean? Dahil kalooban ng mga Hudyo na hindi kausapin ang mga Samaritano, talagang hindi nila mawiwin yung mga ito kay Kristo. Kaya nga gulat na gulat yung mga alagad eh. Bakit kinakausap itong paganong ito? With that type of mentality, mga kapatid, you will never win anyone to Christ. You will never win anyone to Christ kapag may sama ka ng loob sa mga kapwa mo. You will never win anyone to Christ kung naiinis ka sa kapwa mo. If there is someone na dapat magpakita ng magandang halimbawa ng pagmamahal, dapat mga Kristiyano. Bakit ho? Dahil sumasa atin ang katotohanan. Meron ka bang katrabaho na talagang mahigpit, nakakainis, napipikon ka? Hingin mo sa Diyos yung biyaya, Panginoon. Instead of magalit ako sa taong ito. At alam ko naman hindi siya mananampalataya. Buksan niyo po ang aking puso, buksan niyo po ang aking isip na maipakita at maibigay si Kristo dito. Kasi kung mananatili lang po ako galit, wala. You think mababago yung tao na yon? Kahit isumbong pa ho natin sa unyon, walang mangyayari. Because it's a change of heart that can change that person. Or HR, to be more specific. Hindi mababago yung tao na yun because they need the gospel. So dahil po ang kalooban ng Ama ay to reach out sa mga tao na ayon ng mga Hudyo, naging maganda po yung resulta. Now how do we apply that in our lives? The will of God is never comfortable.
ang kalooban ng Diyos is not comfortable or convenient para sa atin. Because the will of God involves sacrifice, surrender, magpapakumbaba ka talaga, self-denial. Marami kang isusuko para sa kalooban ng Diyos. Yun ang halaga. Yun ang presyo ng paglilingkod kay Kristo. So ngayon, dahil binahagian po ni Kristo ang mga ito na hindi kayang bahagian po ng mga alagad, ano po ang sabi niya? Nag-aani kayo sa isang bukid that you didn't even work hard for. Now how does that apply for the church? Sabihin po natin mga kapatid, wala kang abilidad na mangaral. Dahil hindi naman po lahat ay tinawag po na maging mangangaral eh. Pero lahat ay tinawag na magpatotoo tungkol kay Kristo. Iba yung pagiging mangangaral. Kaloob yun eh. Ngayon, kapag ikaw ay walang abilidad o kaloob na mangaral, pero lagi nagbibigay sa iyo ng Panginoon na maraming kaluluwa na pwede imbitahan, this is how it looks like. Ikaw ang nag-imbita, pero iba naman ang nangaral, kapag tumanggap ng ebanghelyo yung mga inimbitahan mo, parehas po tayo magkakaroon ng kagalakan. So in the church, how does that look like? Pastor, kaya po ako hindi nag-evangelize kasi hindi ako magaling mangaral eh. Hindi naman pangangaral ang hinahanap natin eh. Share about Christ. Hindi ka naman mangangaral ng isang oras eh. Share about Christ. And that looks like this. It could be inviting someone to church and letting them know, can I invite you to church so you can hear more about Jesus and salvation? Tapos niloob ng Diyos na pumunta siya. Tapos binahagian yung taong na yun, nabuksan siya. Di parehas po tayo magagalak. Kumbaga yung binabagit po ng Biblia eh. Iba nagtanim, yung isa nagdilig, pero ang Diyos ang siyang nagpapatubo. I've seen that many times. And I can remember many years ago, hindi ko maintindihan bakit ganun. So, especially when it came to a lot of my friends in high school and even after high school. For some reason, hindi ko maintindihan bakit gustong-gusto nila sumama sa mga Bible study. Si Papa pa ang tumatayo nun eh. Gustong-gusto nila sumama sa Bible study. Hindi ko lang ma-articulate ang gospel. So sabi ko, you know what? Sige, sumama na nga kayo. So sumama sila. Noon na ibigay ang ebanghelyo, ang dami na pumunta mga kapatid, marami. Pero isa lang ang nagpatuloy. Isa lang. And why do I need to share that? Here's the lesson for this. Marami ka man na imbitahan. Pero kung hindi sila nagpatuloy sa Diyos, pero iisa o dalawa lang ang nanatili, huwag kang madismaya. Matuwa ka. Dahil ginamit ka pa rin ng Diyos na makarinig sila ng ebanghelyo. Huwag ka madi-discourage mga kapatid. Because at the end of the day, wala sa atin ang kapangyarihan na magbago ng tao. Nasa Diyos po yun. Kaya minsan, di ba, lumalabas sa ating mga bibig, ang dami-dami ko na imbita na wala. Huwag ka madidismaya mga kapatid. Gamitin ka palagi ng Panginoon. And if it will make you feel better, hindi lang po yun ang mararanasan ninyo. There will be much more. Naranasan po namin bilang church, bilang ministeryo, na humayo po sa North End. Mga 100 tao na bahagian po namin. 2 lang ang dumalo. Hindi pa nagpatuloy. Pero nagagalak pa rin tayo. Why? Kasi natupad natin ang kalooban ng Diyos. Nang ibig sabihin, the object of my joy ay hindi yung dami o yung konti. Ang object ng ating kagalakan ay si Jesus. At kapag siya naging object ng ating pananampalataya, naroon ang kapayapaan, naroon ang kasiyahan, naroon ang kagalakan. Everything and all that you need is found in Christ. Pero kapag may hinanap ka pa na magpapasaya ng iyong buhay rather than Christ, meron ka ng ibang Diyos-Diyosan. Meron ka ng ibang Diyos-Diyosan. Para sa iba kotse, para sa iba pera, para sa iba pamilya, masigit kay Kristo.
if they bring more joy to your life than Christ, you have an idol in your hands. That's an idol. Sabi na nga po ni Haring David kanina sa Salmo 16, in His presence is the fullness of joy. Fullness. What does fullness mean? Lahat na kailangan mo ay nasa Kanya. Kung ngayon pa lang nararamdaman niyo po yung kagalakan, wala pa yan. When you're in the presence of a holy God, the fullness of joy is there. That is something na hindi maibibigay ng mga tao in this world. That is something that material cannot buy. That is something that cannot be achieved on this side of life. Because it is only something that God alone can give. Kaya nangaral yung babae. Because she's found joy. Kaya yun ang hinahanap ni Kristo. Because His delight is doing the will of the Father. At yan ang magiging bunga ng bawat Kristiyano. This afternoon, mga kapatid, what is your joy? Alam ko, in our world today is Mother's Day. Kapag hindi ka ba binati, mawawala ka na ng joy. Mababaw ang kaligayahan mo. Batiin ka man o hindi, i-celebrate man o hindi, because you have Christ, masaya ka. Pero marami ganun. Nalulungkot kapag hindi nila nakukuha yung gusto nila. No, mga kapatid, makuha man po natin o hindi, because you have Christ. He's enough. He's enough. So this afternoon, the question that we need to ask, ano po ba ang pagkain ko? Hindi ko tinatanong dito yung kinain mo kaninang umaga. Ang tinatanong ko po spiritually is, ano po ba ang pagkain mo? Is it God's will or your will? If your food is your will, mga kapatid, hindi mo makikita ang kalooban ng Diyos. But if your food is God's will, makikita mo unting-unti, hindi ka lang binabago ng Diyos, hindi ka lang pinagpapala ng Diyos, hindi lang nagbubukas po ang Diyos ng mga pintuan sa buhay mo, pero makikita mo talaga kung ano yung tawag mo at yung layunin mo dito sa mundo. When God becomes your delight. Kaya this afternoon, I pray and hope, mga kapatid, na nakita ho natin that the joy and that the delight of the Christian, kung bakit siya nagbabahagi, kung bakit niya ginagawa ang lahat para makilala ng mga tao si Kristo, is because His joy, His delight is Christ. Does Jesus make you happy? Does He make you happy to repent? Does Jesus make you happy enough to surrender your life? Does Jesus make you happy enough to seek Him first? If so, sumasa atin ang buhay na walang hanggan. As we pray,